Yo, good morning guys. So, ito no. So, kung nakikita nyo ngayon, meron tayong another strain naman ng Gapi. Ito yung Blue Panda ko na strain. So, today, papakita ko naman sa inyo kung papaano mag-breed ng Gapi. So, simple lang naman siya. Ang kailangan lang naman natin is trio. Yung trio is consist of one male and two females. So, yung dalawang female na makakasama niya is kukunin natin dito. Ito. Yan, yan. Yan sila guys. Yan. Yung dalawa na yan. So, tatransfer lang natin sila dito guys. So, yan guys. No? So, tapos na nating matransfer yung dalawa nating female. So, nandito na sila guys. Ito. Transfer ko na. Yan. So, yung ginamit ko na transfer tab is lang yung hiniwang lang bottled soft drinks. Yan. So, magagamit ko din kasi to sa pag-transfer, especially pag may sakit yung alaga natin. And at the same time, kapag magwa-water change tayo. Yan. So, same procedure guys. Acclimate pa rin natin para sure. So, sa water acclimation kasi ang inaano lang naman natin dyan is yung temperature number 1. So, yung sa tubig naman kasi hindi naman ako worried dahil kung ano yung water content na meron ako dun sa isang tab, I'll always make sure naman na yun din dapat yung nasa kabila, no? So, hindi rin kasi ako talaga nag-a-apply ng kahit na anong gamot sa kanila. All natural lang, stock water lang talaga, no? So, yan. Acclimate lang natin sila. At least 15 minutes pa rin. No? So, sa acclimation pala guys, no, ma-add ko lang. Nakadepende kasi yan sa sa pagkakataon eh. So, as long as yung paglilipatan nyo guys malalim, malaki, at malamig talaga yung tubig, yun, doon mangailangan ng mahaba-habang ng time requirement yung pag-acclimate. So, kung kinakailangan 1.5 hour, 2 hours, yung kinakailangan, depende sa lamig ng tubig yun guys ng paglilipatan nyo, yun yung gagawin natin kung kinakailangan. So, yun, as long as talaga, kailangan, observe nyo din, feel nyo maigi yung lamig ng tubig magmula dun sa ililipat nyo hanggang doon sa paglilipatan. Okay? So, ililive muna natin sila ng 15 minutes dyan. Yan. So, guys, ito. Na-transfer na natin yung dalawa nating female. No? Ayan. So, pababayaan lang natin sila dyan na magkasama. Pero guys, ito, no? Medyo malaki na din yung tiyan nung female natin, no? Ayan. So, possible 2 weeks, guys, to 1 month. Yun yung gagawin nating observation. Doon din kayo mag-start mag-observe, no? Kasi once na lumobo talaga yung tiyan nung female gapi and humihiwalay sila guys, yung parang nagsosolo, yun, observe nyo yun, pwedeng laging nasa baba, yan, pwede sila dyan lagi sa baba pupwesto or magtatago sila dyan sa gitna ng halaman, basta lagi silang lonely, tas malaki yung tiyan,
Yun guys, that's the time na hindi sila pwedeng maistorbo. So, para hindi sila maistorbo, ang gagawin natin, isa-separate natin yung male. Kasi guys, wala yang ibang gagawin kundi sumundot ng sumundot sa female. Yan. So, yan. Pupuntahan niya ng pupuntahan yung yung puwetan o yung tiyan nung female guppy. Yun. So, kung ma-observe niyo yung dalawang bagay lang na yun guys, no? Yun lang, yung nagsosolo sila, ayaw nila nung umiiwas sila sa ibang kasama nila. Yun, that's the time, i-separate nyo agad yung kasama nila. No? Kung sabay man sila mabuntis, yung lang, yung male lang yung tanggalin natin, ililipat natin sa ibang aquarium or tub. Yun, hanggang sa mag-drop sila ng baby, no? Yung baby na idadrop nga pala nila guys, no? Yun yung tinatawag na fry. Yes guys, fry yung tawag doon sa kasi yung guppy, sa mga hindi pa gaano familiar or nakakaalam, yung guppy guys is live bearer sila, live bearer. Hindi sila yung nangingitlog katulad ng ibang isda. Yung pag nanganak sila, isda na rin kagad. Sa una, I think parang small egg yun na nasa tiyan nila. Pero once na dineliver na nila yon, isda na rin kagad yung form nung baby nila. Yun. So kaya yun yung magiging natin, gagawin nating routine. So speaking of fry, just want to share lang sa inyo, ito. Yan guys, kung maalala nyo kanina, minention ko na isa yung panda, yung blue panda, sa strain na mabilis kong magpadami. Isa sila sa mga active ko na strain. So, nakikita nyo ngayon. Ito yung first batch na drop nung isang female pa lang yan. Hindi ako nagkakamali, nasa 24 pieces sila. Then, ito naman yung second batch. Nga pala guys, itong first drop na to, lumabas to nung January 18. So, Feb 20 na ngayon. So, yun, nasa 1 month na sila. Yan. So, ito naman yung sumunod nila na anak. So, nasa 24 din to. 24 or 26 kung di ako nagkakamali. Yan. Yan. Pero ito guys, share ko lang, itong kasi na to, itong mga fries na to, dalawa yung nanganak na female. Kumbaga anak to ng dalawang female. Ito is anak nung isa lang. The first batch, isa lang yung nanganak. Then second batch, dalawa sila. So hati, yun lang, The reason kasi nun, galing kami ng Pangasinan. As in, pagbalik namin, sinilip ko agad yung tub kasi pinaghiwalay ko din yung female natin. Magkahiwalay sila ng tub ng lagayan. Pag silip ko guys, parehas may mga lumalangoy na fry nila sa aquarium or dun sa tub na pinaglalagyan nila. So yun, sineperate natin agad. So I think hindi lang 24 yung anak nila. Tingin ko mas marami pa dun. Siguro ayaw naman natin pagsuspecha, pero hindi kasi tawag nito, hindi kasi malayo na nakain na nila yon. Dahil nga yung mother guppy,
kapagka hirap din silang humanap ng pagkain, 'no, isa yung mga fry sa nakakain talaga nila. Kahit yung ano guys, yung mga male, yan, kumakain din yan ng fry, 'no, kinakain din nila yung baby nila. Yun. Kaya kung ma-observe nyo naman, halimbawa, nag-breed kayo, tapos nakita nyo, marami nang lumalangoy dun sa aquarium, sa tub na pinaglalagyan ng mga pregi na female, tanggalin nyo kagad guys. Ilipat nyo sila ng ibang lagayan. Hindi sila hanggat maaari, hindi sila dapat isama sa parent kasi yung size nila na yon na baby pa, kasyang-kasya sa bibig ng ano yan. No? Nandun pa rin yung culture nila na kumain ng mas maliliit sa kanila. No? Baka maging live foods nila yon. No? Sayang naman. So yun, hanggat maaari i-separate natin. Pero hindi naman lahat guys ng gapi, based on my observation lang, no. Hindi lahat kumakain ng baby nila. So depende pa rin 'yon sa characteristics ng hayop, no. Meron talagang aggressive and meron namang peaceful, no. So parang sa tao lang din 'yan. Iba-iba tayo nung attitude and characteristics in life, no. So yun lang guys, no. Dito ko na din tatapusin yung second episode natin ngayon about sa guppy breeding. So I hope nakatulong ng malaki sa inyo tong video na to. So just like, share, comment, and subscribe lang, no, para sa mga susunod pang uploads. And syempre sisikapin pa rin natin mag-upload ng more on improvement. Hindi lang siya basta topic, no. Sikapin natin mag-improve, no. So yun, have a nice day, no. Thank you guys.